mag-apologize lang po ako dun sa mga followers ko at yung mga tao na nag-appointment ng Zoom consultation. I wasn't able to make it yesterday kasi may taping po ako. Nag-taping po ako ng asawa ko. Biglaan po yon na-change yung schedule namin. Hindi ko naman po pwedeng hindi siputin yon because I have a contract with them. Anyway, I promise po, yung availability ninyo na pagka nag-swak sa schedule ko, pwede na po tayong mag-Zoom consultation. Okay? Baka po mabago yung ating schedule sa Zoom consultation. It could be every Friday na lang muna po kasi naka-schedule po ako ng taping ng every Saturdays. Actually, dati Monday, Thursdays, and Saturdays. But we stopped for a while. And ngayon, resume. So, there. Ngayon po pag-usapan natin yung nangyayari after the solar eclipse. Ang dami pong nangyayari, hindi lang dito sa bansa natin. Ang daming nakakapansin ng mga bagay na hindi na pangkaraniwan. Yung sa Tucson, Arizona, meron pong drone doon na hinabol ang mga sundalo, ang military, ang FBI, ang NBI, lahat po ng may kinalaman sa gobyerno dahil hindi nila maarok, hindi nila malaman kung paano nagagawa ng drone na yon ang mag-travel ng napakataas kasi may limit daw pala yan eh. I don't understand much about drones but ito nasa news nila talaga sa US because the planes, the choppers were following the drone, hindi nila mahuli-huli, hindi nila masundan at nagtataka sila ba't hindi nauubusan ng baterya. It's so out of this world, no? Hindi ko po alam kung paano ko i-explain. Hanapin nyo na lang po. Not only that, marami po akong messages na natatanggap na biglang nakakakita ng mga bagay na kinatatakutan na. Palagay ko po yung portals talaga nag-open. Ano po, hindi, yung portals kasi, hindi po one way yan. Hindi ibig sabihin dahil may portal, makakalabas tayo. Yung mga nakakapasok po dito na hindi dapat makapasok, yun ang nakakatakot. Yung pong isang delivery guy, na napakatino, not middle age, very young, in his 30s. Alam nyo, 7 taon na siyang nagde-deliver doon palagi. Isang araw, nakita niya, medyo late siyang nag-deliver. Tapos, bukas yung garahe, iiwanan niya yung delivery doon, tatawagan na lang niya, biglang may naramdaman siyang may tao. Ang laking gulat niya nung lumingon kasi yung matagal nang kilala niyang pinagdi-deliveran niya, biglang yung muka iba na. Yung mata, puro itim, yung tenga hindi niya makita, muntik siyang himatayin. Tapos biglang nagbukas yung ilaw, sabi nung tao, nagbalik na sa dating normal. Sabi niya, bakit ka natatakot? Siguro yung ilaw lang kasi hindi ko nabuksan eh. Pasensya ka na. Pero naniniwala po ako dun sa nakakita kasi talaga namang sinabi niya, hindi na po ako, di baling mawalan ako ng trabaho, hindi na ako babalik doon, hindi na ako magdi-deliver doon. Ang dami na pong ganyan. Ang dami na pong ganyan. Kasi we were being protected by let's just call them aliens. Kasi even the higher beings, kahit po basta mga hindi tagal rito sa lupa, ay aliens po ang tawag. Siguro kahit po mga anghel, ano po. Kaya tayo may dome. Alam nyo, parang lundagan ko na lang, para wag masyadong maging issue because I don't want to scare people. Pero tapos na po yung state of grace natin. Alam niyo ba? Sabi ni Jesus, kausapin niyo naman ako. Ginagawa ko ang lahat ng paraan para wag kayo maparusahan. Sabi ni Jesus. Hindi pa rin kayo nagbabago. Noon pa, 70s pa, nangihingi na siya ng dasal sa lahat ng mga tao. Wala namang ibang hinihingi kundi dasal. Na manghingi ng tawad para mapatawad kasi hindi tayo mapapatawad hanggat hindi tayo nanghihingi ng tawad. Hindi na masasawata ang mangyayaring hindi maganda sa buong mundo dahil tayo hindi naman nagbago. Pagkus, lalong sumama ng sumama. Yan.
So, kahit anong sabihin, wala namang po mawawala kung manghingi ng tawad at saka magbagong buhay, hindi ba? Huwag nang palaaway, huwag nang palaalipusta, huwag nang mananakit. Igalang ang mga magulang. Yun po. Tapos nagtataka ako ngayon kung bakit. Pati yung mga orasyon, online na. Akala nyo ba, just because nababasa ninyo yung orasyon, it will work? Sa kahit na sinong tao? Hindi po ganun yun. Kahit makuha ninyo yung mga orasyon, isulat ninyo, kung masama po kayong tao, ang tutulong sa inyo, demonyo. Ganun po ang orasyon. Akala nyo ba, dahil meron na online na protection na sinasabi, hindi po ganun yun. Hindi po ganun yun. Depende yan sa taong hahawak nun. Ang una ninyong dapat baguhin kung kayo'y hahawak ng mga orasyon ay ang ugali ninyo. At yung sakripisyong willing kayong ibigay for the orasyon to work. Para po mag-work ang orasyon. Ganun po yun. Mag-iingat kayo. Hindi po lahat ng bagay online ay tama at totoo. Iba pa rin po yung nanggagaling sa matatanda. At saka, napakarami na po ngayong nambobola ng loloko makabenta lang. O magkaroon lang ng views. Pasensya na po kayo sa akin. Ako po I'm just a servant. I'm nothing special. Pinangako ko po sa langit na gagawin kong lahat ng paraan para masunod yung bili nila sa akin na tulungan ng mga tao na lumapit uli sa Diyos. Lungkot na lungkot si Jesus. Si Ama, galit na. Akala niyo ba? Hindi marunong magalit si Ama? Naku po. Naku po. Ang masakit po niyan, damay lahat. Yung gera, palapit na. Ang sa lahat na pinakaiiwasan at ginagawang paraan ng mga good aliens ay protectionan tayo. Kaya nga po may dome. Protection natin yon from the invaders. Pucha, wala naman tayong ginawa kundi butasin ng butasin eh. Meron pong mga katulad ko. Alam ko, hindi ako nag-iisa. Sana magtulungan po tayo. Try to save the planet Earth and all humankind. Huwag tayong mag-away-away. Pare-parehong bahay natin itong mundo. Dito tayo lahat nakatira. Pagtulungan natin na maisalba. Huwag tayong mananakit. Tama na ang gera. Lahat naman tayo talo sa gera. Ano ba? Walang nananalo sa gera, believe it or not. At saka yung mga bastards dyan, uulit-ulitin ko, reflection yan ng pagkatao ninyo. Kung ayaw ninyong maniwala, fine. Huwag ninyong panoorin. Pero magsalita kayo ng pangit sa katulad ko, ang laki po ng balik niyan. Maniwala kayo sa hindi. Yun lang po. I'm praying for everybody. Like I promised, lahat po kayong nagre-request na ipagdasal ko, pinagdadasal ko. God bless everyone. I love you all. Sige po.